Isang nakakagulat na revelasyon ang bumulaga sa publiko matapos isiwalat ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang mga umano'y tinatagong baho ni Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Kumar. Ayon kay Marcoleta, ang mga dokumentong kanyang inilabas ay naglalaman ng mga ebidensya ng mga hindi matuwid na gawain at irregularidad na kinakasangkutan ng tatlong opisyal. Ang pagsisiwalat nito ay nagdulot ng malaking ingay at alingas-ngas sa larangan ng politika. Ang mga isiniwalat ni Marcoleta ay nagudyok ng kanya na aksyon mula sa mga otoridad. Inihayag ng Department of Justice sa DOJ na sisimulan na nila ang formal na investigasyon upang masuri ang mga aligasyon at kumpirmahin ang katotohanan sa likod ng mga dokumento. Lumalabas na ang mga isyu na ito ay maaaring may malalim na ugat ng katiwalian na maaari na ikinukubli mula sa mata ng publiko. Marami ang nagsasabing totoo ang mga parata. Isang malaking dagok ito sa kredibilidad ng mga nasasangkot na opisyal. Dahil sa mga revelasyon ito, marami ang umaasang magiging patas at mabilis ang magiging proseso ng investigasyon. Ang publiko ay naghihintay ng katarungan at umaasa na ang mga mapapatunayang nagkasala ay nananagot sa kanilang mga aksyon. Sa pagsiwalat ni Marcoleta, muling napatunayan na ang liwanag ng katotohanan ay hindi maaaring tuluyang maitago at ang hustisya ay dapat manaig upang mapanatili ang magkakaroon ng nagdarang solusyon at proteksyon para sa mga Pilipinong apektado ng insidenteng ito. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Iba yung nagbebenta, iba yung nag-a-adapt. Kaya, comics na yan. Tataka kung paano ibinebenta, magkano lang ibinebenta at ibinebenta na ano. ito ng Department of Interior Local Government Secretary mga Benar bata, Abalos ang at mga saka ng tao, PNP, si General Francisco Marbil, hindi sila po man yan po mga kung hindi nila produkto. maubos maisip na nangyayari They're not, itong sabi bagay ganon, na ito. objects of Na commerce. yung magulang, Hindi pwede yan. ibibenta yung kanilang anak. Bawal talaga yan. Magkano ibinebenta? Well, Kapag may walang nahuli, nabanggit sa mga malaman report natin ko kung magkano nila binibenta eh. Sino ba yung mga magulang na yan? Ito siguro yan. Para sa sana ganun, nga po, kung huwag talagang pa marisan. pero kung ito'y Sabihin nangyayari natin, ko, mali po ang ginagawa nitong mga magulang na ito. Parang hindi ko na maubos Imbes maisip na kung ano mahalin nangyayari. para maniwala ako na may nagbebenta. Nasaan na yung mga nahuli? Kanilang ginagawa para lamang... Meron bang nai-report na nahuli? na ba? Ano bang Nag-warning lang objective sila ng mga yun? kasi meron nga pong lumalabas na gano'ng mga nakahirapan. Pag nag-warning, meron nangyari, di ba? Yes, Maraming nahuli, pagkatapos ang base sa ginagawa report po na ay yun, parang sindikato pinag-iingat na. Hindi yung Pag-iingat na yung mga pinaampon na, di ba, yung kinaukulan na may nangyari na po ganito sapagkat may nahuli po kami talagang actual po na nagbebentahan. Ang ibinebenta po yung sarili nilang mga anak. National Nasaan yung mga Authority pangalan for na Child nagbenta? Care Executive Meron. Director Janela Meron po Estrada. sa report ng DILG Diyan sila ko. nag-uusap Ito ay ng mga nag-aalok ng baby. Matagal na Actually, no? kahit Na nasa tiyan pa sabi lang po ng mga ayon sa biological report, mother, naghahanap may na po sila ng na-arrest mga na ahente sila na at broker para ampunin po ang kanilang mga anak. 88. Ang bentahan Na ko magulang. na mga 50,000. suspect. Okay. At Oo. may Pag suspect, 40,000 pa pagka 38 dito, convicted na na. ibenta At na yung 413 ang kabataang Oo. na-rescue. Additional Ito ay 40,000 since ganon. So parang down payment 2019 50,000. hanggang Hindi siya talaga 2024. pinapalitaw matagal lang na ng yan nag-aampon. nangyayari. Pero Pero continuous daw na Uh-huh. 214 online child abuse Ano, na kasi talagang ano, yung ano para ang pamamaraan mapangalagaan ng yung anak. pagbebenta? Kundi Ibinebenta naging bilang commodity ano? na nga ako. Nako. Well, kaya pala ang iba ata nangyari, parang sabi, ipinapaampon ko. nakapangangamba. Merong ganung Sana mga mahinto itong ganitong bagay. pangyayari. Sa As in ating talagang mga kababayan, baby. no? At ginagawa wala lang na dito ata sa ng hawak ko mga kaparaanan papel. ng, Pero mga 2 weeks pero ago, kung PNP at pinapaampo saka ng halimbawa, DILG, legal parang naman. sa lalong madaling O, yun na panahon. nga. Palagi ko, wala mapigil. namang Oo. dapat ikabahala doon kasi lahat meron siyang PNP, ang lahat consent, meron siyang potential na kilala niya yung umampun. Biktima, Siguro, hindi biktima, yung baka hindi niya magbibenta ng kanilang kanyang kinabukasan. oho. Meron pa araw dito, magulang na nasa ustong pag-iisip na gagawin niya yun.
Yung Maliban na lang kung tinakot sila halimbawa, meron din siguro sapagkat ikabahala ng mga pabuya na kung malalaking willing naman halaga. talagang i-adapt yung Baka bata. nasilaw yung mga magulang dahil nasa kahirapan. May mga documentation naman Siguro po na gumawa talaga ng dapat paraan, gawin. hindi yung... Iba yung nagbebenta, iba yung nag-a-adapt. Siguro yung ipaalam. Kaya ako nagtataka kung paano ibinibenta, magkano lang binibenta at ibinibenta na ano, di ba? Ay, nako. Yan po siguro sapagkat ang ang mga bata, dapat iharapin na ng ang mga ating tao, pamahalaan ngayon. Kaya importante talaga hindi- kung yung ano, hindi- di ba hindi yung po maayos yan sa mga pagsasamahan ng produkto. mag-asawa Tama po. mula sa They are pagliligawan not, pa sabi lamang ganon, kung objects of kumbaga commerce. yung Hindi pundasyon pwede yan. ay matibay Bawal para talaga kung yan. maharap Kaya, man sa problema at hindi inaasang kapag may nahuli, pangyayari, malaman hindi natin sila kung magre-resulta sino ba sa yung paghiwalay mga- kundi ang sino ba yung mga misis, magulang na o yan? kaya love, o kaya darling. Para sa Halika, ganun, mag-usap nga tayo. huwag pamarisan. Ano bang dapat natin Sabihin gawin? natin, Di ba, mali Kong? po ang ginagawa ng mga maliban dun magulang sa na ito. maliban dun Imbes sa na mahalin ang kanilang simbahan din. Ano? Opo. Na yan kung ano-ano ang kanilang ginagawa para lamang paano tratuhin ang ang pag-aasawa. Objective Opo nung naman. ang pagsasama Yun na nga ng po, hindi ko dalawang alam tao. kung baka ito'y Meron pa baka tayong bunga ng mga batas kahirapan, dyan magkaroon man lamang siguro na ng sinusuportahan pera ng sa kanila. pamilya. Halimbawa, ang yung ginagawa nakasulat sa po ay ating saligang parang batas, sindikato Nelson. na eh. Opo. Hindi yung Tingnan mo nga yung Article pinaampon 2. na, di ba, yung Kung hindi ako nagkakamali, Article 2, Section Pero 15 ng ating isang saligang batas. grupo, Diyan, meron silang nakasulat. Facebook pages at nasabi ni National Authority for Child Care Executive Director Janela Estrada, dyan sila nag-uusap ng mga nag-aalok ng baby. Actually, kahit nasa tiyan pa lang po ng mga biological mother, naghahanap na po sila ng mga ahente at broker para ampunin po ang kanilang mga anak. Ang bentahan kong 50,000. Ha? At may 40,000 pa pagka naibenta na yung bata. Oho. Additional 40,000, Oo. gano'n. Ito So po, parang down payment, 50,000, Hindi gano'n. siya talaga, pinapalitaw lang na nag-aampon, pero lumilitaw na child abuse na, hindi na talagang yung para mapangalagaan yung anak, kundi naging commodity na nga ako. Nako. Kaya pala ang nangyari, sabi, nakapangangamba. Sana mahinto itong ganitong bagay sa ating mga kababayan. At ginagawa na ata ng kaparaanan ng PNP at saka ng DILG para ito ay sa lalong madaling panahon mapigil. Paano babantayan lahat ng PNP ang lahat ng potensyal na mga Biktima, no? hindi biktima, yung potensyal na magbibenta ng kanilang mga anak. Oho. Meron bang magulang na nasa ustong pag-iisip na gagawin niya 'yon? Maliban na lang kung tinakot sila halimbawa, pero meron din siguro sapagkat may mga pabuya na malalaking halaga. Oo. Baka nasilaw yung mga magulang dahil nga sa kahirapan. Siguro gumawa ng paraan, hindi yung ang paraan na gagawin kung magano siguro yung ipaalam, ma-discourage ang mga magulang na gagawa ng ganito, Opo. di ba? Ay, nako. Yan po siguro kung ang dapat iharapin na ng ating pamahalaan ngayon. Kaya importante talaga kung yung di ba, yung maayos sa pagsasamahan ng mag-asawa mula sa pagliligawan pa lamang kung ito bagay yung pundasyon matibay para kung maharap man sa problema at hindi inaasang pangyayari, hindi sila magre-resulta sa paghihiwalay kundi ang halika, misis, o kaya love, o kaya darling, halika, mag-usap nga tayo. Ano bang dapat natin gawin? Di ba, Kong? Maliban dun sa simbahan din, Opo. na yan ang pinakapundasyon kung paano tratuhin ang pag-aasawa, Opo naman. ang pagsasama ng dalawang tao. Meron pa tayong mga batas din na Opo. sinusuportahan ng pamilya. Halimbawa, yung nakasulat sa ating saligang batas, Nelson. Opo. Tingnan mo nga yung Article 2. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, Article 2, Section 15 ng ating saligang batas. Diyan, nakasulat, letra por letra dyan. Opo. Kung paano ang pagpapahalaga ng Estado sa isang pamilya. Ang sinasabi niya dyan, the state recognizes the sanctity of family life Opo. and shall be protected and strengthened as a social institution. Parang ganyan eh. So dapat pala pinoprotektahan talaga ng Pero pamahalaan to. basahin mo na nga para baka magkamali ako eh. Wala pa po eh. Mabagal. Battering pa, Bagal battering naman yung avatar na yan. Nagbabapel Maniwala pa ka ako, naman Siyempre, ako naman, hindi naman ako pwedeng mag-rely sa aking memorya. Kung minsan, opo. yung pinaka-gist niya, makukuha natin eh. Pero ang gusto ko kasi, hanggat maaari, saligang batas ito, letra por letra, nakasulat dyan talaga.
So, nalakalagay talaga sa ligang batas ko nga ang trabaho, obligasyon ng pamahalaan, proteksyonan ang kabanalan, ang santidad ng isang pamilya. The state recognizes the sanctity of family life. And it shall protect and strengthen the family Oho. as a social institution. Parang ganyan eh. Ngayon, paano ka gagawa ngayon ng batas para yung institusyon na yon usigin mo mismo? Oo nga Ugain mo, Babaliktarin mo ba yan? pahinaan mo. Oho. Eh, isang araw nga, kailan ba yun? Kahapon ata, ako naimbita doon sa isang kapulungan, ano? Kapihan dyan sa Prince Hotel. Okay po. Yan ang tinalakay namin. May pakapino doon. Pinagkapi naman kami. May konti pang salad eh. Kaya pala kapihan. Kapihan. Ngayon, ang diskusyon tungkol dyan. Opo. Ako, ang sabi ko, kaya ako lumalaban dyan. Oho. Pero pangunahin na ako, it is my article of faith. Itong aking pananampalataya ka ako, na talaga namang aking isinabuhay. Talagang iyang pag-aasawa, ang Diyos ang imbento niyan eh. Opo naman. Oho. So kapag ka ang Diyos mismo ang nag-imbento dyan, Opo. wala namang puwang na pangangatwiran mo pa dyan. Talagang, yan ang itaguyod mo. Mula sa una mag-asawang si Eva at si Adan. Oo, ngayon sabi ko, maliban doon. Opo. Pero yan ang pangunahin para sa akin, kako. Yan ang aking pananampalataya. Opo. Yan ang buhay ko. Di ba? Ngayon, maliban doon, Article 2, Section 15. Article 15, Kong. Ha? Article Hindi, yun munang Article 2. Article 2 muna. Article 15, kung yan ang nauna Article mo. 15 kung nakalagay. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation and shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Section 2, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. O yan, yan muna tayo. Yung marriage pa. Opo. Doon lamang sinabi, it is an inviolable institution. Ano sa Tagalog ang inviolable? Hindi dapat labagin. Ganun ba yan? Inviolable. Huwag mong gagalawin yan. Huwag mong okay. Do not touch. Parang ganyan. Inviolable yan. Para sagrado ito. Sagrado ito Yan. eh. Isipin sabi niya, it is the foundation of the nation. Yes. Pero yung gusto kong anuhin mo, yung Article 2, Section 15, nandyan. Oho. Yung sinabi ko kanina. Kasi yun, state principle eh. Opo. Ito lamang ang ating saligang batas sa buong sa buong daigdig na nagtakda ng napakagandang proteksyon para sa pamilya. Oho. Yung ibang bansa siguro walang ganito eh. Mukhang Pilipinas lang talaga. Kaya ang sinasabi nila, kayo na lang ang natira sa buong daigdig eh. Opo. Na merong na walang divorce eh. Sabi ko naman, mabuti na kako yung kahit na isa may nanindigan. Oho. Di baling kami na lang. Kesa na kayo, pare-pareho kayo, nilabag ninyo kako mismo. Oho. Ang patakaran ng Diyos. Di ba? Oho. Nakita mo na, hindi pa? Hindi pa. Ba't ba hindi mo makita yung Article 2? Declaration of Principles and State Policies. Tuloy-tuloy mo. Article 2 yan. Hindi pa mahaba eh. Pumunta ka sa Section 15 yata. Bapiring pakong. Umiikot pa. Isipin mo, kapag ikaw ay gumawa ng isang panukala, para sa ganun ay labanan mo ang katatagan o kaya yugyugin mo ang katatagan ng isang institusyon. Nilalabanan mo na yung saligang batas. Na yun po yung pamilya. Kasi sabi niya, the family is the foundation of the nation. Isipin mo pundasyon. Opo. Kapag ka yung pundasyon na yun, pinalambot mo, inuga mo, nilalabag mo eh. Oho. Di ba? Opo. Pagkatapos sabi nila, ano naman ang gagawin mo kasi, sabi niya, doon sa ang kanilang termino ganito eh. Pinipili lang naman namin tinatarget namin ang pamilya na talagang yung pagsasama is irremediably broken. Hindi na raw Irreparably broken. Hindi na kumbaga sa basag na salamin, hindi kahit na ano pang gawin mo, basag na yan eh. Opo. Hindi na maaayos daw. Ang sabi ko, bakit kasi napunta tayo sa ganyang kalagayan? At tayo napunta doon sa basag na salamin. Ano? Bakit
kung halimbawa ang ating state policy at ang ating patakaran ay proteksyonan at palakasin at ipursu natin ang total development ng isang pamilya, bakit napunta dun sa irremediably broken family? Oho. Ibig sabihin ka walang ginawa ang Estado. Doon pa lang sana sa unang senyales na nakikita mo na humihina na yung pagsasama ng dalawa, papasok na ang Estado dapat. Ayun. Oo. Napansin ba ninyo kako, meron bang ginawa kako ang Kongreso na isang batas para palakasin ang pamilya? Oho. Baka wala kong hanggang ngayon. Tanong mo kay Nelson, baka wala na. Mukhang Pero yun ang nakasulat sa saligang batas. dapat pala, oo. Ibig mo baka ako sabihin parang lip service lang itong nakalagay na state policy? Oho. Isipin mo sinabi niya, the state recognizes the sanctity of family life. Oho. Pagkatapos wala ka naman palang gagawin na batas. Para sa ganun, yung patakaran na yon ay isa buhay. Oho. Sana halimbawa, merong DSWD na worker dyan, Opo. naka-estasyon sa opisina ng Solicitor General. Bakit kamo? Kapag ka kasi may naghain ng petition for nullification of marriage, may kopya kagad yung Solicitor General. Doon pa lang sana lalakad ng DSWD. Pupuntahan na kagad niya. Oo, naman. teka muna. Ano ba nangyari? Oo nga naman, ano? Cool lang kayo, cool. Cool. Oho. Pag-usapan muna natin yan. Gagawa ngayon ng paraan ng Estado sapagkat may interes ang ating Estado Sa pamilya. sa pamilya. Dahil ito ang foundation ng ating bansa. Oho. Sabi ko, meron ba tayong ginawa ng batas? Wala. Nako. Sana may batas na. Kapag ka merong nag-file ng annulment o legal separation, mandatory ng DSWD puntahan, kausapin, lahat na ng suporta ibigay. Para sa ganon, yung namumuong panghina, Oho. baka mapalakas yan. Nako. At mapiprevent natin ngayon. Natupad ngayon yung hangarin Yun. ng ating saligang batas. Yung problema ko, pumupunta doon sa isang programa sa telebisyon ang Yun ang lalo nangyari. nag-away. O dapat meron din batas, walang ganyang programa. Yun na nga. Sapagkat yan ay pampahina Ayun. ng pundasyon ng ating ng ating mga pamilya. Oho. Nako. Oo nga po, ang laki ng Wala Napakaganda ng simula Napakaganda ng adhikain. Ang pamilya ay palakasin, ang pamilya ay proteksyonan, ang pamilya ay kailangang ma-develop. Oho. Maliwanag yan. Opo. Bakit? Kanya. Because it is the foundation of the nation. Ha? Ayun. Ay sabi niya kanina, it shall protect and strengthen this basic autonomous social institution. Nako. Oho. Article 2. Hindi makita ng avatar. Ang hina ng avatar na yan. Maniwala Section na. 12 kong. Section 12 pala. Basahin mo ngayon. Article Ayan. 2. Basahin mo. The state recognizes the sanctity of family life Yan. and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Okay. Yan ang Ayan. sinasabi. Napakaganda Nire-recognize ng Estado ang kabanalan ng pagsasama ng pamilya. Oho. Pero ni isang batas ay walang naisabatas sa tagal na ng Kongreso. Para sa ganon ay isabuhay yung layunin, napagandang layunin na saligang batas. Oho. Ang ini-entertain kung paano masisira ang isang institusyon. Mali. Mali yun. Isipin Bagay mo na yun, naman, Kong, oh. meron ka nang legal separation na nandyan sa batas natin. Oho. Meron ka ng annulment. Nako, oh. Lalagyan mo pa ng divorce. Alam mo kung anong katwiran nila kung bakit kailangan mag-divorce? Oho. Napakatagal daw ka ng annulment. May proseso daw niya Napakatagal. Aha. At napakamahal ng gastusin. Alam mo, totoo pangatwi. Kaya ang ginawa nila, pinilit nilang ipasok lahat ang kaparaanan para mapadali. Nako po. Alam mo kung bakit ang ginawa sabi, mula doon sa kanilang Oho. doon sa panukalang batas na yun, nakalagay. Yung cooling off period nila din, 2 months. Okay. Opo. Alam mo, sa legal separation, ang nakatakda sa batas, 6 months. 6 months dapat. Okay. Sa kanila pala, 2 weeks. 2 linggo. Sa Oho. batas natin, dahil nga sa patakaran na kinakailangan proteksyonan ng pamilya, binibigyan talaga ng pagkakataon yung mag-asawa na cooling off. May Para sa cooling ganon, baka sakaling mabawi. Opo. Baka maayos Yung pa. reconciliation. Kaya 6 months Dito sa panukala ng divorce,
2 months. 2 weeks? 2 weeks. Hindi, 2 buwan? 60 days eh. Di 2 buwan nga po. 2 buwan. Oo. O isipin mo, mula sa 6 months, 2 buwan sa kanila. Nako. Sa annulment naman, sabi niya, walang cooling off na 6 months. Pero sinabi niya, parang 6 months na rin. Hindi magtatakda ang korte ng pag-i-schedule ng inyong hearing hanggat hindi natatapos ang 6 months. So, ganun din. Yun pala, oo. Ang layunin para sa ganun, makapag-isip-isip yung dalawa. Opo. So, isa pang ginawa, isa pang ginawa nila. Wala na kanya yung wala na yung inaalis na namin yung expert testimony. Oho. Kasi sa annulment, tsaka legal separation, nandun yung psychologist, Opo. nandun yung psychiatrist, Kailangan kumonsulta. tsaka mga Opo. social workers na, na may pinag-aralan tungkol sa bagay na yan. Oho. Pag inalis mo yan ngayon, kasi para hindi magastos, lahat ngayon ay nakasalig na lang doon sa pananaw ng judge. Opo. So, tatanaw ka ngayon sa judge na parang siyang pinaka-eksperto. Okay. O, paano kung halimbawa nag-away yung judge saka yung asawa niya nung gabi? Opo. Maitang ulo ni Judge. Kinabukasan, mainit ang ulo. Pagkatas nakita niya nag-aaway itong mga sa tingin ko kanya, I will decree an absolute divorce because of the irremediability Nako, of your disgrasya. marriage. Tapos, at saka niya pinukpok yung kanyang Yung gable, oo. Yung gable. Tapos, Nako. nakakita ka ba naman ng Nadamay ganyan? pa sa... Paano mo ngayon pananagutan yung sinasabi na saligang? Dapat sana tanggalin muna itong mga sinasabi sa saligang batas. Pwede na yan. Nako. Oh. Yung problema po. Paano naman po itong nangyari na lang na pong ginagawa? Bugbugan na po ng bugbugan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang gawin natin mula ngayon, palakasin lalo natin ang parang ngayon, yung bugbugan na yun, maubos na pagdating Mawala ng na araw. yan. Yes po. Hanggang sa ma-perfect natin ang institution. Patibayin. Dapat mula pa lang doon sa pagliligawan matibay na Hindi, yung alam mo na dapat yung gawin. Sa pagliligawan pa lang sasabihin Nako po, di ba nakalagay naman talaga, for better or for worse. Yes, Kapag sinabi mong for better or for worse, yung worse kasi maring pumangit na yung isa eh. Totoo naman Nasa po. worse na yun, di ba? Wala kang Di ba magagawa eh. iwasan? Nangyayari talaga yan. Gusto mo nung maganda lang siya, better. Opo. Nung nag-worse na siya, Parang nagdadalawang isip nagkakulubot ka na. na yung mukha niya, ayaw mo na. Hindi ganon, hindi sinasabi. Oho.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!